Nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaaresto sila. Giit ng senador, nadala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. Narito ang frontline report. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi ang chairman ng komite kasunod ng balasahan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Hindi raw ito dapat asal ng isang opisyal. Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo. Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng Cayetano Block at ng Gatchalian Block kaugnay sa liderato ng Senado, lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control. Kahapon, yan muli ang iginiit ng napalitang majority block. Isa nga riyan si Senator Loren Legarda, ang Senate Pro Tempore ng Cayetano Block. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang Pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Si Loren Legarda po, ang inyong Senate President pro tempore. Pero sagot sa kanya ni Senator Sherwin Gatchalian at ngayon acting Senate President at Senate President pro tempore, Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, si Senator Alan Peter Cayetano naman muli ring iginiit ang kanyang liderato sa kanyang Facebook Live. The Senate shall elect its President and the House of Representatives Speaker by a majority vote of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each House shall constitute a quorum to do business. Meron din siyang payo kay Senator Gatchalian. Mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. Dito, sinabi rin ni Cayetano na handa siya makipag-usap kay Gatchalian. Napakahirap po, but I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Pero si Senator Ping Lacson na parte ng Gatchalian Group may patutsada kay Cayetano. Giit niya, Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, Law Deans, Law Professors at mga dating Senate President ang hindi kinikilala si Cayetano bilang leader ng Senado. Tanong niya, who is he? Sa hiwalay na pahayag, bagamat walang pinangalanan si Lacson, pinasaringan niya na kung mahina sa batas at katotohanan, mag-Facebook Live na lang. Samantala, tuloy naman ang hearing ng Senate Blue Ribbon bukas sa pangunguna ng Senator Erwin mula sa Gatchalian Block. Imbitado ulit ang 18 nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Lahat din daw ng senador pwedeng dumalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5.